Anong nangyayari ngayon? Ginoong Jiang, world-class hacker ang kalaban. Hindi natin kaya. Okay lang. Nandiyan ang ating anchor. Walang mangyayaring malaking problema. Ikaw na ang maglaro. Na-block na ang atake. Wow, ang galing. Talagang si Director Song ang magaling. Talagang siya ang ating anchor. Director Song. Labas tayo sandali. Ay. Tingnan mo siya. Tapos tingnan ninyo. Magtrabaho na kayo. Halika rito. Lumapit ka. Honey, paano na ako kung wala ka? Nasa opisina tayo, maging seryoso ka. Nung una, gusto mong itago ang kakayahan mo. Takot kang mapagdudahan. Kaya tayo nagtago ng pag-aasawa. Ngayon, buong kumpanya, walang nagdududa sa kakayahan mo. Kailan mo gustong ipaalam ang relasyon natin? Sige, naiintindihan ko. Mukhang ang tapat kong puso, nasayang lang. Tama na. Sa victory party bukas ng hapon, pwedeng ipaalam ang relasyon natin. Talaga? Oo. Sa wakas, nakaraos na rin ako. Sige na. Mauna na ako, magkasabay tayong uuwi mamaya. Hihintayin kita. Bukas, ang anak na babae ng pamilyang Meng, si Meng Shuran, ay magiging vice president ng kumpanya. Tutulungan kanyang pamahalaan ang kumpanya. Anong tulong sa pamamahala ng kumpanya? Hindi pa ba kayo sumusuko? Sa pag-aayos ng kasal para sa akin. Sabi ko na, may asawa na ako. At matagal ko nang sinabi sa'yo, ang mga babaeng yan, sa labas, hindi kami ni mama mo, aamin. Ang pagiging vice president ni Meng Shuran, desisyon ng board of directors yan. Dapat mong tanggapin. Ano? Oy. Ah. Ganitong itsura mo sa umaga. Ikaw, tanggol ka na. Sino po kayo? Ito ang bagong Vice President, VP Meng. Hindi lang ako ang inyong bagong Vice President. Kasintahan pa ako ni Ginoong Jiang. Ang magiging amo ninyo, simula ngayon, tutulungan ko si Ginoong Jiang pamahalaan ang kumpanya. At, lilinisin ko ang kumpanya ng mga tamad at palamunin. MS, Meng. Sila ang mga core personnel ng kumpanya. Kung wala sila, Ano ang silbi ng mga core personnel? Kung mawala sila, hindi na magpapatakbo ang kumpanya. Nag-snack sa trabaho. Masarap ang buhay mo. Hindi naman naapektuhan ang trabaho ko. Nagmamatigas pa. Tanggol. Tumayo ka. Nagtsinelas sa trabaho. Imahe ng kumpanya. Sira dahil sa mga katulad mo. Tanggol. Director Song hindi pa dumadating. Itong Miss Meng, hindi pati Director Song, tatanggal din? hindi pwede, Director Song. Pero, pinuntahan ng 3 beses ni President Jiang para kunin. Expert. Kung may utak man si MS, Meng, hindi lang tanggal. Walang masasabi ng masakit, baka pa nga itaas. Kanino ang pwestong ito? Bakit hanggang ngayon, hindi pa nagtatrabaho? Director Song, ito ang bagong Vice President Meng. Nagche-check ng disiplina. Miss Meng, pasensya. Nalate ako. Na-late. Nagpaalam ba? Hindi. Kasi nag-launch ang bagong system kagabi. Abala ako sa pag-handle ng attack. Abala sa pagdebug ng online program. 2 AM na ng madaling araw nakauwi. Ang galing ng pag-uwi ng madaling araw. Ikaw lang sa buong kumpanya nag-overtime. Bakit hindi na late ang iba? Sa totoo lang,
Walang plano sa sarili. Simula ngayon. Ikaw, Tanggol. Ginoong Meng, Director Song, pero si Jijang mismo, ang kinuhang core talent. Kung gagawin mo ito, kung malaman ito ni Jijang. Akala ba ninyo, ako ay na-appoint bilang Vice President ng biglaan, upang pamahalaan ang kumpanya? Hindi alam ni Jijang. Akala ba ninyo na ang pagtatanggal ni Jimeng kay Director Song ay pinahintulutan ni Jijiang? Imposible. Si Jiang Yao ay talagang hindi gagawa ng ganitong bagay. Bakit? Nagmamadali kang humingi ng tulong. Gusto kong makita. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, na maglakas loob sa kumpanya, na magpa-special treatment? Sino ba ito? Ikaw pala, isang walang kwentang parasite. Saan galing ang lakas ng loob mo, na maging ganito kabastos? Kaya pala, may magaling kang asawa pala. Bakit? Ang asawa mo, ay sa aming kumpanya, alin sa mga executive. Ang pinakaayaw ko sa buhay, ay ang mga tulad mong umaasa sa koneksyon, para umangat, mga walang kwenta. Gusto kong makita. Ang asawa mo, saan kumonekta sa mga executive. Ngayon, ay aalisin ko kayong dalawa, mga parasitang umaasa sa koneksyon, ng tuluyan, para linisin ang kumpanya ni Jiang Yao. Binabalaan kita na huwag mong tawagan siya. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mo kayang harapin. Kahihinatnan, ako ay direktang, na-appoint ng board bilang Vice President. Sa kumpanyang ito, maliban kay Jijang, wala pang may karapatan, na sabihin sa akin ang salitang pagsisisi. Honey, sandali lang tayo nagkahiwalay, miss mo na ako. Bakit pamilyar ang boses na ito? Bahala na, unahin natin ang parasite sa harap. Ikaw ang asawa ni Song Yishen. Ako si Meng Shuran, ang bagong Vice President ng Xingtu Chuangxiong. Tanong ko sa iyo, ikaw ba ang nagbigay ng backdoor kay Song Yishen para umasa siya sa koneksyon at maging technical director? Ang kanyang narating ngayon ay dahil sa kanyang sariling kakayahan. Walang sino man ang nagbigay sa kanya ng backdoor. Sino ang hindi alam na ang mga bihasa sa teknolohiya ay lalaki? Siya, isang babae, na naging technical director dahil sa kakayahan. Sino ang niloloko mo? Sasabihin ko sa iyo, kahit sino pa ang nasa likod mo. Kung matalino ka, huminto ka na. Kung hindi, gagawin kong magdusa kayong dalawa. Gusto kong makita kung paano mo. Ako magdudusa. Boss Meng, hindi mo talaga pwedeng tanggalin si Director Song. Ang pangunahing balangkas ng Xingshu Generation at lahat ng core code ay pawang gawa ni Director Song. Kung wala siya, wala ang Xingshu system, at wala rin ang ating kumpanya sa kasalukuyang kalagayan. Boss Meng, sa Xingtu Chuangxiong, ang posisyon ni Director Song ay pangalawa lang kay Boss Dayang. Alam ng buong kumpanya. Siya ang kanang kamay ni Boss Dayang. Siya, ganoon ba talaga siya kagaling? Kapag natanggal si Song Yishen, ang posisyon ng technical director ay mapupunta sa iyo. Naghintay ka sa posisyon ng napakaraming taon. Boss Meng, mga kasamahan, may sasabihin ako. Pinapalaki ninyo ang kay Song Yixuan. Light. Ang Xingshu system ay umabot sa ganito. Ako ang tunay na nagbuhat ng pinakamabigat. Ang sinasabi niyang pangunahing balangkas ay batay lamang sa aking naunang ginawang prototype. Pinaganda lang niya. Sa madaling salita, ako ang pangunahing dahilan kung bakit matatag ang Xingshu Project. Tama. Ganito nga. Song Yishen. Hindi lang lumabag sa patakaran sa pagiging late, gumagamit pa ng hungkag na reputasyon para manatili sa mataas na posisyon. Ang notice ng pagtatanggal ay siguradong ibibigay ko. Mag-impake ka ng mga gamit mo at umalis sa kumpanya. Anong hinihintay mo? Samahan mo na siya para magpa-clearance. Huwag kayong mag-alala. Alis na ako. Director Song, Ano? Gusto mo ring sumama sa kanya? Huwag kayong padalos-dalos. Kailangan pa ng Star Pivot System ang inyong suporta. Joe Lay. Sumama ka sa akin. Jolie, binabati kita. Ito'y siguradong pag-promote sa iyo bilang technical director. Dahan-dahan lang.
Kakausapin ko lang si President Meng. Zhang Yao. Narito ka na. Nasaan si Song Yishuan? Huwag kang mag-alala, Zhang Yao. Tinanggal ko na si Song Yishen. Sa unang araw ko pa lang. Naayos ko na ang problema mo, ang malaking salot na yan. Zhang Yao, paano mo ako pasasalamatan? Sinabi mong tinanggal mo si Song Yishuan? Mang Shuran, nababaliw ka na ba? Zhang Yao, nalilinlang ka rin ba niya? Akala mo ba siya ang backbone ng kumpanya? Malayo sa katotohanan yan. Sa totoo lang, ang Star Pivot Project ng kumpanya, kung bakit umabot sa ganito, ay dahil kay Jolie. Si Song Yishen, wala siyang kakayahan. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Jolie. Saulay, sabihin mo, ikaw ang namuno sa pag-develop ng Star Pivot System? President Jiang, may problema. Inatake ang sistema ng kumpanya. Mabibigo na ito. Zhang Yao, huwag kang magpanik. Ang maliit na bagay na ito, ipasa mo kay Jolie. Kayang-kaya niya yan. Hindi ba, Jolie? Oo. President Jiang, President Meng, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Mabilis lang ito. Sige. Titingnan ko kung paano mo lulutasin ang maliit na problemang ito. Ginoong Meng, Ginoong Jiang, ang core module ng Shingshu system ay nabigo. May problema, ang backend database ay sunod-sunod na nag-error. Jolie, ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo ba sinabi sa akin na madali lang itong maayos? Oo. Ginoong Meng, Ginoong Jiang. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala. Malapit na itong maayos. Ano ang ibig sabihin ng karma? Ito ang halimbawa. Ito ay Advanced Targeted Hack. Mas komplikado ito ng 10 beses, kaya nga sa huli. Oo nga, Ginoong Meng. Ang pag-atake ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Kuya Joe ay kasalukuyang buong lakas, na hinahanap ang daan ng pag-atake. Bigyan mo pa ng konting oras. Tiyak na maayos ang bug. Kuya Zhang Yao, bigyan mo pa ng konting oras ang Jolie. Tiyak na maayos niya ito. Gaano pa katagal para maayos? Bigyan mo ako ng eksaktong oras. 1 oras. 1 oras lang ang ibibigay ko sa inyo. Kung hindi maayos ang bug sa loob ng 1 oras, ikaw at siya. Mag-impake kayo at umalis. Ginoong Meng, ano ang gagawin natin ngayon? Walang problema. Dahan-dahan lang. Naniniwala ako sa iyo. Tiyak na maayos mo ito. Ay, Bakit ka nanginginig ng ganito? Hindi mo ba talaga ito maayos? ang pag-analyze sa daan ng pag-atake ay nakakapagod sa utak. Huwag kang mag-alala. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Tiyak na makakahanap ako ng paraan. Ang ganitong level ng pag-atake, noong nandito pa si Director Song, 3 minuto lang para mahanap ang bug, 10 minuto lang para ganap na maayos. Halos kalahating oras na, naghahanap pa ng daan. Jolie. Totoo ba ang sinasabi niya o hindi? Ako, Hindi ko pinapansin kung totoo o hindi ang sinasabi niya. Bigyan kita ng 1 oras. Ayusin mo ang lahat ng problema. Kung hindi mo ito magawa, umalis ka na lang. anong ginagawa nyo at nakatayo lang diyan? Bakit hindi pa kayo kumikilos? Kung hindi natin masosolusyonan ang problema, lahat tayo ay tatanggalin. Kasalanan ba namin ito? Ayaw ba namin gawin? Ang taas kasi ng level ng atake. Wala kaming makitang paraan para masolusyonan. Tama. Ang krisis na ganito kalaki, hindi naman talaga para sa amin, sa aming level, ang solusyon. Tanggal na rin naman tayo sa trabaho. Kaysa magpagod dito ng walang saysay, mag-ipon na lang tayo ng lakas. May mga nagsasabi pa nga na sila ang haligi ng kumpanya. Na kahit si Director Song, kailangan pa ang framework mo para makapag-research and development. Ngayon, tamang-tama, ikaw na ang gumawa. Kuya Joe, baka pwede nating tawagan si Director Song. Bakit ko siya tatawagan? Kahit wala si Song Yishuan, kaya ko pa rin to. Ay nako, ganap nang bumagsak ang core module ng server. Ngayon, kahit ang backend management system, hindi na ma-access. Kuya Joe, ang deadline na binigay ni General Manager Dayang, wala nang huling kalahating oras. Ano na ang gagawin natin? Huwag kayong magpanik. Bigyan nyo lang ako ng konting oras. Makakahanap tayo ng paraan.
Tutukan muna natin ang mga modules natin. Kung may problema, sabihin nyo agad sa akin. Kumusta? Director Song, ako po ito. Si Joe Lay. Yung kumpanya po, nahack na naman po ng malakas. Pwede po bang bumalik kayo para tumulong? Hindi ba't ang galing-galing mo? Ang liit na problema lang, hindi mo pa masolusyonan. Director Song, maawa po kayo. Nagkamali po ako noon. Kung magsara ang kumpanya, kaming mga ordinaryong empleyado, mawawalan ng trabaho. Kawawa naman kayo. Noong ako'y tinanggal ninyo ni Meng Shuran, nang walang kalaban-laban, hindi nyo ako kinonsidera. Bakit hindi nyo ako naawaan? Oo, tama po kayo. Pero pwede po bang sa ngalan ng Star Pivot System na kayo ang gumawa, tulungan nyo po kami ulit? Kung tutulungan nyo kami, kahit anong kondisyon, papayagan namin. Dapat panagutan ng tao ang kanyang mga salita at gawa. Kayo ang pumili ng daang ito. Kung gusto nyong iligtas, kayo ang maghanap ng paraan. Song Yishuan, ang cute-cute mo. Binigyan ng pagkakataon, ayaw pa. Akala mo talaga tech guru ka. Kahit wala ka, makakaya ko. Kuya Joe, ano ang nangyari? Binigyan tayo ng 1 oras ni Ginoong Jiang. Natitira na lang ay 10 minuto. Kung hindi pa maayos, lahat tayo ay tatanggalin. Ano? 10 minuto na lang? Nagtanong ako sa HR, Director Song kaninang umaga, kakatapos lang ng resignation. Tiyak na hindi pa lumabas ng opisina. Kung hahabulin ngayon, siguradong maabutan. Kuya Joe, ano ba ang oras na? Magtiis ka muna. Pag natulungan niya tayo sa problema, mapapanatili ang trabaho. Marami pang pagkakataon para balikan siya. Siye, kung nandyan pa ang bundok, hindi magkukulang sa panggatong. Asawa, nasaan ka ngayon? Ang server ng opisina ay tuluyang bumagsak. Hindi maaasahan ang Zolay. Ikaw lang ang makakapagligtas. Nasa lobby ng opisina ako. Nagsimula na ako. Gumawa ng temporary patch. Gaano katagal ang temporary patch? 10 minuto. Ang temporary patch ay epektibo na. Bigyan mo ako ng 10 minuto. Makukumpleto ko na ang pag-aayos sa system vulnerability para maiwasan ang ibang panganib. Ang galing talaga ng asawa ko. Pag natapos ito, ako ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay para makapagpahinga ka. Huwag kang magdadahilan. Huwag kang magdadahilan para magpabaya. Hindi ako nagsalita ng hindi totoo. Hintayin mo. Bababa ako ngayon para hanapin ka. Director Song, buti na lang hindi ka umalis. Tulungan mo ako. Ang server ng opisina ay tuluyang bumagsak. Ang deadline na binigay ni Ginoong Jiang. Natitira na lang ay hindi 10 minuto. Hindi ko talaga makakaya. Tulungan mo ako. Director Song, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, magpakita po kayo ng malaking pag-unawa. Tulungan mo ako. Kung tulungan mo lang ako, agad-agad kong ipapaliwanag sa buong kumpanya ang katotohanan. At ibalik ang reputasyon mo. Director Song, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Kayo, kung hindi pa kayo nasisiyahan, magluhod ako sa inyo. Pwede ba? Hindi. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Pakiusap, magpakita kayo ng habag, iligtas mo ako. Joe Lay, hindi ka dapat sa teknolohiya department. Anong ginagawa mo dito? Ayos lang. Bakit ka nagluluhod? Alam ko na ang mga pangako mo ay pawang mga salita lang. Kapag nasa harap ng tao, ni hindi mo maibulalas ang dahilan ng paghingi ng tulong. Oo nga, ayos lang. Ano nang dahilan ng pagluhod? Dito'y dumadaan ang mga tao, napakahiya. Nakakainis na Song Yishuan. Kung hindi dahil sa hindi mo ako tinulungan, hindi ako magkakaganito napakahiya at nakakalait na sitwasyon. Sige na. Huwag muna ito. Sa pagkakataon mo ngayon, napakagaling talaga ng ginawa mo. Ha? Balita mula sa teknolohiya department. Ang system ay normal na ulit. Talaga nga, ikaw talaga ang pangunahing suporta ng kumpanya. Hindi tulad ng ilan. Nasa mataas na posisyon, pero walang tunay na kakayahan. Sa huli,
Kailangan pa rin ikaw. Ikaw ang aayos ng gusot. Posible ba ang mga tao sa Teknolohiya Department ang gumawa? Hindi pwede. Dati sinabi nila walang silang ideya. Bahala na, ang system ay maayos na ngayon. Ang kredito ay natural na akin. Sobra ang papuri ni Manager Meng. Ang mga ito ay bahagi ng trabaho ko. Walang dapat ipagmalaki. Sigurado ka ba na ikaw ang nag-ayos ng problema? Sabi mo ikaw ang nag-ayos ng sistema? Si Yanga, syempre ako ang nag-ayos. Pero bakit narinig ko? Si Director Song ang nag-ayos ng sistema. Director Song, anong nangyari? Ikaw, magsalita ka. Manager Jiang, totoo naman. Bago ako kontakin ni Jolie, ako ay nagsimula ng mag-ayos ng mga bug sa sistema. Kuya Jiang Yao, huwag kang makinig sa babaeng ito, nagsisinungaling siya. Itong si Song Yishen. Pumasok lang sa pamamagitan ng backdoor, koneksyon. Wala naman talagang kakayahan. Tama, Manager Jiang. Tama, si Manager Meng. Ako talaga ang nanguna sa technical department para ayusin ito. Kung hindi ka naniniwala, puntahan mo ngayon tanungin ang mga kasamahan sa technical department. Lahat sila ay makakapagpatunay para sa akin. Kuya Jiang Yao, tiyak na nalinlang ka ng babaeng ito. Mukhang maganda. Pero sa totoo lang, panlabas lang ang ganda. Loob ay wala naman. Nakalimutan kong ipaalala sa inyong dalawa. Ang inilagay ko sa sistema kanina ay pansamantalang patch lang. Ang bisa nito 10 minuto lang. Tingnan natin. Ngayon, 1 minuto na lang ang natitira. Ang ibig mong sabihin, pagkatapos ng 1 minuto, ang sistema ay mag-crash at mag-a-alarm muli. Oo, tama. Iyon ang ibig kong sabihin. At sasabihin mo, pagkatapos ng 1 minuto, mag-crash ang sistema. Song Yishen, huwag kang magpanggap dito. Nagmamalaki ka lang. Kung totoo man ito o hindi. Pagkatapos ng 1 minuto, malalaman natin. Sige. Kung pagkatapos ng 1 minuto, hindi nag-crash ang sistema, kailangan mong aminin sa harap ng buong kumpanya na wala kang kwenta at umalis ka ng mabilis. Kung nag-crash ang sistema, ikaw, at ikaw rin, sa harap ng buong kumpanya mag-sorry sa akin, at umalis kayo. Musta tayo? Pastahan na. Gusto kong makita. Paano mo itatama ang kasinungalingan mo? 1 minuto na. Matatag pa rin ang sistema natin. Director Song, tuparin mo ang pangako mo. Akala ko naman totoo. Nananakot lang pala. Buisit, nasindak ako sa kanya. Director Song, 1 minuto na. Tuparin mo ang pangako mo. Kuya Joe, hala, nag-crash na naman ang sistema. Mas malala pa kaysa dati. Lahat ng data ay nagsisimula ng magulo. Lumabas na ang resulta. Kayong dalawa, tuparin ninyo ang pangako ninyo. Ikaw mismo ang nagsabi noon. Kapag nag-crash ang system, mag-apologize ka sa harap ng lahat. Tapos umalis ka. Ano? Ilang minuto lang ang nakalipas na kalimutan mo na. Mag-apologize. Ikaw, hindi ka rapat-dapat. Tama. Song Yigswan. Swerte lang at nahulaan mo ang oras ng system crash. Anong karapatan mo para ipilit na ako at tagapamahalameng ay mag-apologize sa iyo? Pareho kayong pumirma sa kasunduan. Ikaw mismo ang nagsabi. Ngayong natalo, gusto ninyong mag-back out. Sa Starway Innovations, walang ganitong patakaran ng pagbabago. Pero kung sinasabi ninyong Director Song ay swerte lang, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para patunayan ang sarili. 10 minuto. Magtulungan kayong dalawa para ayusin ang bug. Kung magawa ninyo, ang kasunduan ay mawawala. Kung hindi, sundin ang kasunduan. Magpaumanhin sa harap ng buong kumpanya. Tapos mag-impake at umalis. Narinig mo ba? Jolie. Ito ang magandang pagkakataon para patunayan mo ang sarili mo. Kilos na. Ipakita mo sa ilang tao kung sino talaga ang tunay na haligi ng teknolohiya sa kumpanya. Pero wala talaga akong kakayahang ayusin yon. Hindi. Kanina lang, pagkatapos kong tumawag, bumaba na ako kaagad. Kahit gaano kagaling si Song Yishuan,
Imposibleng sa ganoong kaikling panahon, naayos niya ang bug sa sistema. Tiyak na yung mga tao sa technical department ang nakaisip ng paraan para maayos yon. Basta hanapin ko lang sila at itanong kung paano nila inayos. Tapos na ang usapan. Huwag kayong mag-alala, Manager Meng. Ipagkakatiwala ko ito sa akin. Pero para maayos ang bug, kailangan ng kooperasyon ng technical department. Bigyan niyo lang ako ng 2 minuto. Tatanungin ko muna ang mga detalye. Kumusta? Tatanong ko sa inyo, yung bug kanina, sino sa inyo ang nag-ayos? Ano? Sino ang nag-ayos? Lahat kami ay walang magawa. Naghihintay kami sa iyo para dalhin ang Director Song para mag-save. Pagkatapos, biglang naayos ang sistema. Akala namin ay ikaw na successfully convince ang Director Song para tumulong. Ano? Baka ang bug kanina? Talagang inayos ni Song Yixuan? Jolie, bakit hindi ka pa nag-start? Halos kalahati na ng 10 minuto. Joe, ang technical expert. Hindi ba walang problema? Bakit? Ngayon, hindi na ulit gumagana. O kaya, magsabi ng totoo tayo. Humingi ng tulong sa Meng Shuran para mag-isip ng solusyon. Mas mabuti kaysa sa pagtanggal. May idea. Hintayin mo ako sandali. Kukunin ko ang computer. Sinabi ni Song Yixuan, ang ginawa niya ay temporary patch. Kapag nakapasok ako sa back-end ng sistema, makita ang source code niya, gawin ng exact copy para makapagpalusot. Pagkatapos, hindi lang hindi matanggal, makakagawa ng malaking accomplishment sa harap ng President Meng. Sabi ko nga, walang problema si Jolie. Hindi tulad ng ilang tao. Puro mga gimmick lang, mga maliit at hindi magandang trick. Dahil sa swerte lang. Kung ang solusyon na naiisip mo ngayon ay kopya ng dati kong temporary patch, kaya pinapayuhan ko kayo, huwag nang mag-effort. Ang pag-aayos na ito ay minsanan lang. Talagang hindi maaaring kopyahin. Song Yishen, huwag kang magsalita ng walang basehan dito. Jolie, huwag mong pansinin ang mga sinasabi niya. Sinadyang ginulo niya kayo. Oo, tiyak na niloloko ako ni Song Yixuan. Anong one-time patch? Hindi ko talaga narinig. Natatakot siya na mag-success ako sa pagkopya. Hindi ako dapat magpadala sa kanya. Nagawa na. Tagapamahalameng. Nag-success ako. Naayos na ang bug. Nakita mo, Song Yishen, ito ang tunay na kakayahan. Hindi ito, dahil sa swerte lang. Zhang Yao, tingnan mo. Jolie ay nag-ayos ng bug. Hindi pa 10 minuto ang ginugol. Ayon sa usapan, dapat ba si Song Yishen magtupad ng pangako? Nag-celebrate ka agad. Hindi ba masyadong maaga? Kuya Joe, Wala na. Nag-crash ulit ang system. Mas malala ng 10 beses kaysa sa huli. nagsimula na mag-garbage data ang mga core data. Talagang hindi na maayos. Jolie, ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo ba sinabi na naayos na? Bakit nag-crash ulit? Ako, hindi ko alam. Kanina, malinaw na nakita ko na successful ang repair. Ano ba ang nangyari? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ang system ay naging ganito. Paano ko sasabihin sa Kuya Zhang Yao? Gawin mo ulit. Sa pagkakataong ito, siguradong magiging successful. Jolie, binabalaan kita. Ito ang huling pagkakataon. Kung hindi mo pa rin maayos, mag-roll up ng kumot at umalis. Sinabi ko na, ang patch ay one time lang. Walang silbi ang paggawa ulit, kahit paulit-ulit mong subukan. Ganyan pa rin ang resulta. Huwag mo siyang sabihin. May mga tao na hindi nakakaintindi. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Paano nangyari ito? Jolie, simula pa lang, niloloko mo ba ako? Talaga bang, wala kang kakayahang ayusin ang bug? Hindi ako.
Ako lang. Ano lang? Sabihin mo nga. Ay, Pasensya. Bago ka pumasok sa kumpanya, dapat sinabi ko sa'yo. May isang tao na hindi mo talaga pwedeng tanggalin. Sino? Siye. Ngayong tinanggap ninyo ang pustahan, at nabigo kayong ayusin ang boob, kayong dalawa, ipunin ninyo ang mga gamit ninyo. At alis kayo sa Starway Innovations. Pinunod Jiang. Alam kong nagkamali ako. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin kong susunod na ako sa lahat ng sasabihin ni Director Song. Hindi na ako uulit. Kuya Jiang Yao. Nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagdudahan ang kakayahan ni Director Song. Hindi ko dapat kinontra siya. Pakiusap, dahil magkakilala ang ating mga pamilya. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko, buong puso akong makikipagtulungan sa trabaho ni Director Song. Hindi na ako mag-aasta ng ganyan. Pagkakataon. Noong kayo ang naninindak kay Director Song, binigyan ba ninyo siya ng pagkakataon? Pero, maaari ko kayong bigyan ng isang pagkakataong magtuwid. Dahil ang kasalanan ninyo ay laban kay Director Song, kailangan ninyong makuha ang kanyang kapatawaran. Basta't pumayag si Director Song na patawarin kayo, at payagan kayong manatili, kayo ay makakapagpatuloy. Mahal, ngayon, kahit anong gawin nila, kahit gaano sila humingi ng tawad, huwag kang papayag. Noon, sobra silang nang api sa'yo. Sakto itong pagkakataon para makaganti. Hintayin nating lubusan silang mapahiya, saka natin sila paalisin ng tuluyan. Kailangan ba talaga? Siyempre, kailangan. Ang mang-api sa asawa ko, kailangang magbayad sila ng kapalit. Binigyan na kayo ng pagkakataon. Kung magiging maayos ang lahat, nasa inyo na yan. Director Song, nandito rin po kayo para magkape. Ang swerte naman. Magandang araw po, Director Song. Kami po ay matagal na pong naghihintay sa inyo dito para po muling humingi ng tawad ng taimtim. Hindi nyo na kailangan gawin to. Sobra na. Ganito lang ang dapat naming gawin. Ito ang aming tunay na pagtanggap ng pagkakamali. Ito ang aming pagtanggap ng pagkakamali. Magandang araw po. Isang ice americano. Walang asukal. Walang gatas. Ay, ako ang magbabayad. Ay, Ito, ako ang magbabayad para sa Director Song. Ang kape ng Director Song, ako dapat ang magbabayad. Sa huling pagkakataon, mas malaki ang pagkakamali ko. Ito, pakikuha po ito. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Ako na ang mag-scan. Director Song, malinis dito. Director Song, nilinis ko rin ang upuan dito. Sobrang malinis. hi. Director Song, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Pangako, sa opisina. Pangako, sa opisina. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Director Song, nangangako rin ako. Sa hinaharap, hindi na ako mainggit sa galing mo. Kung sabihin mong pumunta sa silangan, hindi ako pupunta sa kanluran. Director Song, nakikita mo kung gaano ako tapat sa paghingi ng tawad. Gaano ako lubos sa pag-amin ng pagkakamali. I approve mo lang ako, patawarin mo ako. Director Song, mas tapat ako kaysa sa kanya. Kung patawarin mo ako, magdadala ako ng breakfast para sa iyo araw-araw mula Monday hanggang Sunday. Hindi magkakapareho. Huwag kang magyabang. Ano ba ang halaga ng iyong pagiging tapat? Director Song, sa hinaharap, every week, mag-i-invite ako sa iyo para sa afternoon tea. Ano ba ang afternoon tea mo? Makakatulong ako sa Director Song sa mga miscellaneous tasks sa trabaho para hindi siya masyadong mahirapan. Huwag kang magyabang. Jolie, ano ba? Ikumpara mo ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ako. Ako ikaw. Marami akong alam. Paano? Ay. Director Song. Hintayin mo ako. Ikaw lang ang mayabang.
Director Song, ito ay espesyal na, imported dessert na binili ko para sa iyo. Nasaan si Zaulay? Nag-usap na kami ni Jolay. Ngayon, ako muna. Bukas, siya naman. Para naman, makikinig ng tahimik sa aming paghingi ng tawad. Hindi ka maabala. Nagkakasundo pala kayo. Director Song, subukan mo ito. Ito'y espesyal kong binili para sa iyo. Nagtanong-tanong ako. Alam kong gusto mo ang lasang ito. Sana dahil sa dessert na ito, patawarin mo na ako ngayon. Hindi na kailangan yan. Director Song, hindi mo pa alam, di ba? Ako ang nobya ni Kuya Jiang Yao. Basta patawarin mo lang ako ngayon. Sa kumpanya, ako na ang bahala sa iyo. Ikaw ba ay ang nobya ni Jiang Yao? Oo. Sa hinaharap, ako na ang magiging may-ari ng kumpanya. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon ngayon. Sa kumpanya, tutulungan din kita. Magtutulungan tayo. Ang ganda, di ba? Ano ba yan? Anong nangyayari? Nakaharang kayo? Di ba nyo alam? Pasensya na. Mauna na po kayo. May sayad talaga. Anong sinasabi mo? Nag-sorry na kami at nagbigay daan. Mamumura mo pa kami. Mag-sorry ka kay Director Song agad. Hindi. Bakit ako magsusorry? Kayong nakaharang ang nauna. Ano? Wag na. Maliit na bagay lang. Walang problema. Hindi tama ang ginawa niya. Dapat mag-apologize ka sa Director Song ngayon. Kung hindi, hindi matatapos ito. Ayaw ko. Bakit ako mag-apologize kung kayo ang nakaharang? Dapat mag-apologize ka sa akin. Ako. Mag-usap tayo ng maayos. Umalis ka. Sa damit mo, may dalawang salitang siraulo. Ano ang sinasabi mo? Kalsada mo ba ito? Ano ang ingay mo? Umalis ka. Hindi ako mag-apologize. Ano ngayon? Kung hindi ka mag-apologize, hindi ka makakaalis. Huwag kang tumawa. Sumama ka sa akin agad. Kasalanan mo. Anong class? Mengshuran ay parang malagkit. Hindi matanggal. Gusto ko lang tulungan kang makabawi. Hindi ko alam na napakatigas niya. Bahala ka. Kasalanan mo talaga. Oo nga. Sinabi rin ni Mengshuran siya ang fiancé mo. Ano ba talaga ang nangyari? Kaya pala ngayon, napakadaring mo sa akin. May bago ka pala. Para makahanap ng dahilan para pasayahin ang fiancé mo. Asawa talaga. Sinasabi ko, sa puso ko ikaw lang ang naroroon. Kung hindi, tatamaan ako ng kidlat. Wala akong pakialam. Kahit ano, ang pangyayari ay dahil sa iyo. Dapat mong ipaliwanag sa akin. Director Song. Jiang Yao. Bakit kayo nandito? Kayong dalawa. Magkaibigan ba? Tagapamahala Jiang. Bakit hindi ka maingat? May alikabok sa balikat mo, tulungan kitang linisin. Salamat, Director Song. Kanina, nasa labas ako para sa negosyo. Hindi maiiwasang magkaroon ng alikabok sa katawan. Mag-usap muna kayong dalawa, may importante akong lakad. Aalis na ako. Director Song. Talagang alam ko na nagkamali ako. Tanggapin mo na, pangako ko, sa hinaharap, sa opisina, susunod ako sa iyo. Tagapamahala Meng. Sa palagay ko, malinaw na ang sinabi ko. Hindi na kailangang ulitin, tama? May importante pa ako, aalis na ako. Song Yishen. Huwag mong baliwala ang paggalang. Nagpakumbaba ako para humingi ng tulong sa iyo. Magtigil ka na. Kapag talagang nagalit ako, magdusa ka sa hinaharap. Ang pagtatag ko sa kumpanya bilang Song Yishuan ay dahil sa aking teknikal na kakayahan, hindi dahil sa pagpapasunod sa iba. Kung gusto mo pang maghanap ng problema, handa ako anumang oras. Song Yishen, talaga kang. Hindi ka natatakot sa akin. Magbabayad ka sa akin. Miss Meng, ano po ang nangyari? Bakit mukhang galit ka? Huwag mo na itong pag-usapan. Yung Song Yishen, sobrang mayabang. Meron lang siyang konting teknikal na alam. Talagang inisip niya, siya ang pinakamahalaga sa kumpanya, hindi siya maaaring palitan. Miss Meng, huwag ka na magalit, technician lang siya. Bakit ka pa nag-aalala sa kanya? Oh, naalala ko. Hindi ba nakilala mo sa pinakamahusay na technical forum, yung isang eksperto na tinatawag na Zero? Sabi nila, kapag siya ang gumawa, kahit anong mahirap na technical na problema, ay malulutas agad.
Tama. Bakit hindi ko naisip, yung eksperto? Yung Song Yishen, yung konting teknikal na alam niya. Sa harap ng eksperto zero, hindi siya karapat-dapat. Kapag eksperto zero ang gumawa, madali lang siyang talunin. Parang walang hirap. Kapag nakakuha ko ng tulong mula sa eksperto zero, ano pa ang halaga ng Song Yishen? Kuya Jiang Yao, magiging importante rin ako sa kanya. Ang teknolohiya ng kumpanya ay kailangan ding sumunod sa akin. Song Yishen, kung makakapagpatuloy pa siya sa kumpanya, ay nasa desisyon ko pa rin. Magandang araw po. Naaalala mo pa po ba ako? Ako po ang pinakatapat na fan mo. Ako po, si Meng. Balita ko po, bumalik ka na sa bansa. Sakto, bumalik rin ako. Hindi ko alam kung may karangalan na makita ka po. Nag-reply talaga siya sa akin. Ayos. Pasensya po sa abala. Ang kumpanya namin ay Xingtu Chuangxiong. Mayroon kaming celebration para sa Xingshu Yidi Project. Gusto naming imbitahan kayo bilang espesyal na panauhin. May oras ba kayo? Star Path Innovations. Ay, Sveta. Song Yishen, sa araw ng victory party. Ipapakita ko sa'yo ang resulta ng paghamon mo sa akin. Pagdating ng panahon, tingnan ko kung paano ka magpapatuloy sa tech department. Ay, Masayang-masaya sa pag-alis. Mukhang may naisip para manatili sa kumpanya. Ako mismo, gusto kong malaman. Ano ba ang naisip mo? Kaya pala gusto mong kumbidahin si Boss Zero para mapahiya si Song Yishuan. Ang lupit mo talaga. Talagang matalino ang move na to. Naisip mo ang napakagandang paraan. Sigurado akong hindi ka magkakaproblema kung makisabay ako, di ba? Dahil naman, dati tayong pinakamagaling na magpartner. Tito Jiang. Kuya Jiang Yao. Meng Shuran. Tinanggal ka na ng kumpanya. Ang okasyon ngayong gabi ay para sa tagumpay ng Star Hub Generation. Ang mga hindi naman konektado ay hindi dapat narito. Kuya Jiang Yao. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nagkamali ako noon. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon. Noon, nag-utos ka ng walang pahintulot na tanggalin ang pangunahing technician ng kumpanya, si Song Yishuan, na halos ipinahinto ang mga proyekto ng kumpanya. Gaano kalaki ang nawala sa kumpanya? Wala ka bang pakiramdam? Xiao Yao, huwag kang masyadong magsalita. Isang technician lang yan, di ba? Maghanap na lang tayo ng kapalit. Anong malaking problema? Si Shuran ang nobya mo. Paano mo siya pinagsasalitaan ng ganyan? Si Song Yishuan ay hindi isang ordinaryong technician lang. Inikilala ang kanyang kakayahan sa industriya bilang mahusay. Hindi siya mapapalitan. At saka, sinabi ko na sa'yo, may asawa na ako. Kaya, si Meng Shuran ay hindi nobya ko. Kuya Jiang Yao. May asawa ka na. Huwag mo siyang pansinin. Galit lang yan sa akin at sa nanay niya. Walang kasal na nangyari. Ginagawa-gawa lang niya yan.
Tito Jiang, huwag po kayong magalit. Ako ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa kalokohan ko noon, ikaw at si Kuya Jiang Yao, hindi sana umabot sa ganito. Ang totoo, naparito ako ngayon para sabihin sa inyo ang magandang balita. Nakontak ko na mula sa Technical Forum, siguro Zero. Oh? Yun yung nanalo ng Global AI Innovation Competition Gold Medal. Nanguna sa maraming international level technical projects, ang technical guru. Oo. Pumayag na siguro Zero na dumalo sa celebration ngayon. Pagdating niya, hihikayatin ko siyang sa Xingtu Chuangxiang. Ang technical capability ng kumpanya natin. Pagdating ng panahon, tiyak na aakyat ng isang malaking hakbang. Mabuti, Shuran. Malaki ang naitulong mo. Basta maipasok mo lang si Guru Zero ng maayos, pangako ko, personal kong kausapin si Jiang Yao para payagan niya ang posisyon ng head ng Xingshu, second generation. Iyo lang ang para dito. Maraming salamat, Tito Jiang. Huwag po kayong mag-alala, tiyak na hindi ko kayo bibigwin. Tito Jiang, malapit nang dumating ang boss, dito na lang tayo maghintay. Ah. Song Yishen, ikaw pala. Isa palang babae ang boss Zero, pero ang kabuuang presensya at komposura ay karapat-dapat nga sa titulong boss. Ilong time ko nang naririnig ang tungkol sa inyo. Ako ang ama ni Jiang Yao, ang founder ng Starway Creations. Ama ni Jiang Yao. Kung ganon, siya ang gustong mag-imbita sa akin. Para sa victory party. Malaking karangalan para sa amin na kayo'y makasama sa aming victory party. Masyado pong mapagpakumbaba, Boss Jiang. Ako ang nagpapasalamat sa imbitasyon sa victory party ng Starway Creations. Malaking karangalan ito para sa akin. Tito Jiang, nagkakamali po kayo. Hindi siya ang boss na hinihintay ninyo. Siya si Song Yishen, yung teknikal na empleyado na dati kong tinanggal. Ikaw? Ikaw si Song Yishuan? Song Yishen, matagal ka nang natanggal. Imposibleng makakuha ka ng imbitasyon sa victory party. Sabihin mo, nagpasok ka ba ng palihim? Umalis ka na. Huwag kang magpahiya dito. Hindi ko kailangang pumasok ng palihim. Ngayong araw, ako ay opisyal na inimbitahan. Bilang espesyal na panauhin para dumalo sa victory party. Espesyal na panauhin, ikaw. Sino ang mag-iimbitang katulad mo? Huwag kang magkunwari dito. Umalis ka na. Ang taong nag-anyaya sa akin ngayon ay narito mismo. Tatawagan ko siya. Totoong totoo ito. Malalaman mo rin. Talaga. Song Yishen ang Zero. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Siya lang ay isang ordinary technician. Paano siya naging ang renowned tech expert? Hoy, Hoy, Meng. Ako ang Zero. Nandito ako sa Entrance Engi Bangkeal. Nasaan ka? ang boses ay Jolay. Paano siya? Ay! Ay, Kaya pala nitong mga araw sa forum, ang nakausap kong Meng ay ikaw. Ikaw ang nakausap ko. Hindi pwede. Ikaw lang ay isang medical technician. Kahit ang tip ng Song Yishen ay hindi mo maabot. Paano mo naging isang expert? Tagapamahala, Meng. Hindi tama ang sinasabi mo. Ang tunay na tao ay hindi nagpapakita. Ang nagpapakita ay hindi tunay. Gusto ko lang ng simple life. Kaya nagpakita ako bilang ordinaryo. Ang mga sinasabi mong kahihiyan ay paraan ko lang para itago ang sarili ko. Huwag kang magpanggap dito. Ilabas mo ang ebidensya. Paano natin malalaman kung totoo ang sinasabi mo? Sige, Miss Meng, hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita. Ipapakita ko sa iyo ngayon.
Ano? Naniniwala ka na ngayon? Ang ininstall ko sa phone mo na message blocker, hindi lang nito nahaharang ang mga mensahe mula sa tunay na boss, kaya pang baguhin ang impormasyon ng sender. Ngayon, ako na ang magiging zero. Kung si Ms. Meng ay talagang hindi naniniwala sa akin, hindi na ako mananatili dito para makaistorbo pa. Paalam. Joe. Ginoong Chow. Noon, hindi ko nakilala ang iyong kakayahan. Masyado akong tanga. Malaki ang puso ninyo. Huwag ninyo sana akong pansinin. Si, Nanya, dahil sa tapat mong paghingi ng tawad, pansamantala na lang akong mananatili. Maraming salamat, Ginoo. Tito Jiang. Ito po yung sinasabi kong amo. Matagal ng empleyado si Ginoong Chow sa kumpanya natin. Pero noon kasi, nagpapakumbaba lang siya. Kaya, hindi siya nakilala ng iba. Si Ginoong Chow pala. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo. Hindi ko inakala na ang kumpanya namin ay puno pala ng magagaling na tao. Mayroon pala kaming napakagaling na talento tulad ninyo. Kaya pala nitong mga nakaraang taon, napakabilis ng pag-unlad ng kumpanya. Dati, nakakontak ko naman siya. Bakit bigla na lang hindi ko na siya makontak? Song Yishen. Huwag kang magpanggap dito. Matagal kang tumawag, walang sumasagot. Sa tingin ko, walang talagang nag-imbita sa iyo. Gusto mo lang makipagsiksikan sa victory party para sumakay sa hype. Umalis ka na agad. Ginoong Jiang. Tignan mo siya. Na-terminate na. Ayaw pa ring umalis. Ang pagstay niya dito, makakaapekto lang sa aming kalooban sa pagtanggap kay Ginoong Joe. Paalisin na ng gwardya, siya. Kahit papaano dating direktor ka ng kumpanya. Hindi maganda ang image kapag paalisin. Umalis ka na lang sa sarili mong kusa. Sino ang may lakas ng loob galawin siya? Song Yishuan ay personal kong inimbitahan. Sino ang may lakas ng loob paalisin siya? Okay lang ba? Xiao Yao, anong kalokohan ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na Shuran ay nakaimbitahan kay Ginoong Zero? Ang Mr. Zhou na ito, ang tunay na Diyos ng teknolohiya. Si Song Yishuan ay isang dating empleyado na tinanggal. Wala siyang karapatan na lumabas sa ganitong okasyon. Ano ang sinasabi ninyo? Si Zolei ang zero. Hindi si Boss Chow. Ikaw ba? Hindi mo ba sasabihin na ikaw ang zero? Oo, tama. Ako nga. Song Yishen, talaga, lakas ng loob mo. Ikaw ang zero. Sige. Kung may kakayahan ka, ipakita mo sa lahat. Okay. Kaya ngayon ipapakita ko sa inyo. Paano? Hindi mapatunayan. Kung wala kang ebidensya, umalis ka na agad. Para hindi na makasagabal sa Boss Chow. Makasira sa victory party. Ang dapat umalis ay kayo. Hindi siya. Meng Shuran, matagal ka nang tinanggal ng kumpanya. Wala kang karapatan na lumabas dito. Jolei, nagpapanggap na tech expert. Gumugulo sa kumpanya. Kayo dalawa, dapat nang umalis dito. Guardia. Palayasin sina Jolei at Meng Shuran sa function hall. Huwag nang papasukin sa Starway Innovations kahit saang pasilidad nito. Jiang Yao, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ang hirap-hirap kong nakumbinsi si Ginoong Chow. Paano mo naman ako tatanggalin? Ginoong Chiang, totoo po. Ako talaga si Zero. Maniwala po kayo sa akin. Siguradong makakapag-ambag ako ng breakthrough sa core technology para umangat pa ang Starway Innovations. Xiao Yao, talagang nabighani ka ni Song Yishuan. Hindi mo na alam ang tama sa mali. Si Shuran, para sa kumpanya ang iniisip. Pinaghirapan niyang maakit ang tulad ni Ji Zhou. Ano ang kasalanan niya? Anong karapatan mo para paalisin siya? Papa,
Hindi sila ang tunay na Zero Master. Niloloko ka nila. Huwag kang maloko. Sa tingin ko, ikaw ang nanloloko. Aking ipinapahayag. Simula ngayon, Meng Shuran ay magiging punong tagapamahala ng Star Hub 2 project. Joe Lei ay magiging technical lead para tulungan si Manager Meng. Sa kanilang magkasanib na pagsisikap, ang Star Hub 2 ay tiyak na lalampasan ang Star Hub 1 at dalhin ang Star Path Innovations sa susunod na tagumpay. Walang sino mang makakapagbago ng desisyon ko. Papa, napaka-impulsive mo ngayon. Joe Lei ay hindi talaga Zero Master. Siya ay isang palaboy at manloloko. Tanging Song Yeshuan lamang. Ang tunay na mayroon ng pinakamahusay na teknolohiya. Talagang kalokohan. Ano ang kahulugan ng zero sa industriya? Ito ay ang Diyos ng teknolohiya na pinag-aagawan ng mga malalaking korporasyon para makipag-collaborate. Shuran ay nagsumikap para makahanap ng tao. Sa tingin ko, napuno ang utak mo ng mantika. Niloko ka ng babaeng Song Yeshuan. Hindi ko kayang kausapin sa tamang rason. Patunayan natin sa pamamagitan ng kakayahan. Ang kumpanya ay magtatag ng 2 proyekto para sa Xingshu Desako. Ang isa ay ipapasa sa Joe Lei at Meng Shuran. Ang isa pa ay ipapasa sa Song Yeshuan. Pagkatapos, magkakaroon ng pampublikong pagtatasa ang produkto ng sinong mas maganda at mas may kakayahang makipagkumpetensya sa merkado ay siyang mananalo. Sa oras na iyon, malinaw na makikita kung sino ang tunay na amo. Pangako ko sa iyo ito. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang Song Yeshuan. Kapag siya ay natalo, dapat kang sumunod at magpakasal sa Shuran. Hindi ka na dapat maghanap ng anumang dahilan. Kapag nanalo ang Song Yeshuan, Meng Shuran ay aalis sa kumpanya. Ang pag-aayos ng kasal ay kanselado. At hindi ka rin dapat manghimasok sa anumang bagay ng kumpanya. Mga kasama, mayroon akong ipapahayag. Upang mapabilis ang pag-usad ng proyektong Xingshu 2, ang kumpanya ay nagpasya na magtatag ng 2 magkasabay na grupo ng proyekto. Ang Meng Shuran at Song Yeshuan ay magiging mga lider ng 2 grupo. Alam kong may mga duda kayo, pero ito ang desisyon ng kumpanya. Ngayon pumili kay Meng Shuran tumayo diyan. Pumili kay Song Yeshuan tumayo dito. Ang pagpili ay nasa kamay ninyong lahat. Kayo ang magpasya. Director Song Nong kasama ko kayo. Sa proyekto noon tunay na teknolohiya ang ginagawa, hindi basta-basta lang. Ako rin, si Director Song ang pipiliin ko. Ang pangunahing problema sa Xingshu Project, si Director Song lang ang makakalutas. Sumunod kay Boss Meng, sayang lang ang oras. Zhang Yao. Tingnan mo sila. Talagang sinasadya nila akong pag-initan. Kailangan mong ipaglaban ang tama para sa akin. Boss Meng, hindi namin kayo sinasadya. Sino ba ang tunay na may kakayahan na makakapaghatid sa amin ng magandang resulta? Siya ang susundan namin. Kung tunay kang magaling, hindi sana walang gustong sumunod sa iyo. Tama nga. Mang-aapi pa ng asawa ko. Serves them right. Boss Meng, huwag kayong magalit. Yung mga empleyadong iyon maikli ang pangunawa. Hindi nila nauunawaan ang kakayahan ninyo. Hindi. Malinaw na. Sinasadya nila akong pag-initan. Tama ka. Pero, alam mo, kung hindi sila sumunod sa iyo, sila ang talo. Kahit konti lang ang tao sa grupo natin, basta't magtutulungan tayo, tiyak na makakagawa tayo ng mas magandang produkto kaysa kay Song Yeshuan. Sa oras na iyon, magsisisi sila at huli na ang lahat. Oo, tama yan. Pero kulang tayo sa tao. Kaya ba? Manager Meng, huwag kang mag-alala. Ang mga tauhan ko, kahit na hindi sila gaanong kapansin-pansin. Pero lahat sila ay magaling, at may kilala rin ako mga kaibigan sa tech industry. Sa tamang panahon, maaari kong kunin silang lahat. Kapag lumakas na ang grupo natin, talagang malalamangan natin sila. Sa tamang panahon, ang buong project team ay mga tao ko. Ang mga tagumpay ng Xingshu Desako ay lahat para sa akin. Si Meng Shuran ay isang panting lang. Okay. Ikaw ang magiging responsable sa bagay na ito. Pero siguraduhin mong makakuha ng mga maaasahan. Huwag magkaroon ng problema. Huwag kang mag-alala, Manager Meng.
Talagang kukunin ko ang mga pinakamahusay na talento para sa team natin. Hindi ako magbibigo sa iyo. C. Tingnan ang pinakabagong Shinshu system natin. Kailangan munang pag-aralan ang mga pangangailangan nito. Pagkatapos, tingnan ang modelong ito kung ano ang kailangang buuin. Pagkatapos, i-update natin ang sistema natin. Ang backend development at paglutas ng problema kasama ang mga gawin ng user lahat ng ito ay dapat nating bigyang pansin. Okay. Mayroon pa ba kayong mga tanong? Paano natin maiintindihan ng lugar na iyon? Tignan mo ang C-line at ang A. Ang output nito ang mga rasyo kailangan nating aktibong basahin. Mahalaga rin ang mga ito sa mga user. Nupo. Okay. Bakit ka nandito? Nakita ko na may ilaw pa sa workstation mo. Alam ko nag-overtime ka pa. Kain. Para sa tiyan. Huwag mag-alala sa 10 minutong yan. Kain na. Salamat, mahal. Ako ang dapat magpasalamat. Ang Star Path Creation. Pinaghirapan mo yan. Sa mga nakaraang taon, para makawala sa kontrol ng pamilya mo. Nagsumikap kang mag-isa, na ipalago mo yan hanggang sa ngayon. Hindi ko hahayaan kahit sino. Naagawin yan sa'yo. Masaya ako na kasama ka. May lamok. Paypayan ko si Director Song. Taglamig na. Saan galing ang lamok? Magtrabaho muna kayo, huwag magpakalit, ingat sa katawan. Walang kwenta. Sige, pag-aralan ng mabuti. Saan ba talaga nagkakaproblema? 3 araw na. Ang pangunahing module ay hindi pa rin maayos. Jolie. 1 linggo na. Bakit wala pang progress sa proyekto? May narinig ako, kahit ang pinakabasikong framework, hindi mo pa natatayo. Miss Meng, huwag kang maniwala sa mga chismis. Ang pag-develop ng Shinshu 2 ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Tayo ay naghahanap ng mas perpektong solusyon. Dahan-dahan para mas maganda ang resulta. Huwag kang mag-alala. Bigyan mo ako ng 2 araw at siguradong magugulat ka. Talaga. Siyempre, talaga. Isipin mo. Ang grupo ni Song Yishuan sa kabilang team. Parang mabilis, pero siguradong puno ng problema. Tayo, dahan-dahan pero sigurado. Ang produkto na ilalabas natin ay siguradong mas maganda ng 10 beses. Sige. Maniniwala ako sa'yo ngayon. Kailangan mong bilisin. Hindi na dapat ma-delay. Miss Meng, huwag kang hindi talaga maaantala. Kayong dalawa, mga walang kwenta. Magsumikap kayo. Kung hindi pa kayo makakagawa, lahat tayo ay aalis. Makinig, lahat. Maghanda para sa unang pagsubok sa field. Mga module, tiyakin ang kalagayan. Nakuha. Normal ang modula. Tagumpay, Director Song. Tagumpay kami. Salamat sa inyong pagsusumikap. Ito lang ang unang hakbang. Sa susunod, kailangan pa tayong magpatuloy sa pag-optimize. Kailangan pa tayong magpatuloy sa pag-optimize. Jolie, ito ang sinabi mo sa akin na sorpresa. Ang grupo ni Song Yishan ay nakumpleto na ang unang online test. Nakumpleto na ang unang online test. Naiipit pa kayo sa core module na ito. Sa core module. Manager Meng, huwag po kayong magalit. Ang pagsubok nila ay bersyong pinasimple lamang. Hindi iyon tunay na tagumpay. Ang plano natin ay mas komplikado, nangangailangan ng mas maraming oras. Bersyong pinasimple. Jolie, hanggang kailan mo pa ako paglolokohin? Kanina ko mismo nakita, ang report ng pagsubok nila, lahat ng datos ay nakapasa. Ang sinabi mo dati na perpektong plano, lahat iyon ay kasinungalingan. Sabihin mo nga, hindi ka talaga ang tinatawag na zero. Wala ka talagang kakayahang tapusin ang proyektong ito, di ba? Ano ngayon kung ganon? Oo, hindi ako zero. Oo, wala akong kakayahang tapusin ang proyektong ito. Sinabi ko na sa iyo, ano naman kung sinabi ko?
Ano ang magagawa mo? Joe Lay, mandaraya ka. Napahamak ako dahil sa iyo. Joe Lay, naglakas loob kang saktan ako. Ano? Ano ang problema kung sinaktan? Noon, ikaw ang nakataas na Manager Meng. Ngayon, magkasama tayong nakatali sa iisang lubid. Walang mas mataas sa isa't isa. Isang taksil ka lang. Oo. Tama ka sa lahat. Tapos ka na bang magmura? Tapos na. Umupo tayo at mag-usap. Ngayon, imbes na magalit, ang mas importante ay mag-isip ng solusyon. Sa puntong ito, may paraan pa bang makabawi? Siyempre meron. Hindi maganda ang takbo sa atin, pero maayos ang kay Song Yishuan. Basta, makuha lang natin ang pangunahing resulta nila. Hindi ba tayo magtatagumpay sa proyektong ito? Paano pwedeng gawin yan? Kung mahuli tayo, May iba pa bang paraan ngayon? Kung matalo tayo sa paghahambing, si Ginoong Jiang at Direktor Jiang, hindi tayo palalampasin. Basta't malinis at maayos ang gawin natin, walang makakaalam. sige. Gawin natin ang sinabi mo. Director Song, narito na po kayo. Balita ko, yung kabilang grupo kahapon lang natapos ang unang online test nila. Tiyak na tayo ang mananalo ngayon. Bakit sila mas may tiwala kaysa sa atin? Mayroon pa ba silang panghuling plano? Tio Jiang, Kuya Jiang Yao, nandito na kayo. Muntik ko na makalimutan. Siya ang kasintahan ni pangkalahatang tagapamahala Jiang. Tiyak na kakampihan siya ni GM Jiang. Kaya nga sila'y may lakas ng loob. Kung kakampihan ni GM Jiang, kahit anong ganda ng gawa natin sa proyekto, walang saysay. Huwag kayong mag-alala. Kahit may pag-aalala si Chairman Jiang, hindi si GM Jiang. Ang kompetensyang ito ay tiyak na magkakaroon ng patas at makatarungang resulta. Maupo muna po kayo. Mga kasama, ipinapahayag ko ang pagpapasimula ng pagtatasa sa Shingshu Second gayon. Kuya Jiang Yao, hayaan mo muna ako. Director Song, hindi naman siguro kayo. Magagalit, di ba? Ngayon naman, ako naman ang magpapakita ng resulta ng aming proyekto sa inyong lahat. Ang resulta ng aming proyekto ay may maraming teknikal na pag-unlad. Tingnan ninyo. Director Song, ang produkto ng grupo nila, bakit parehong-pareho sa atin? Salamat sa inyong lahat. Tapos na ang aking presentasyon. Salamat sa presentasyon ni Meng Shuran. Song Yishuan Project Group. Director Song, bakit hindi ka pa umaakyat sa entablado? Baka naman, wala kang maipagmamalaki. Natatakot kang mapahiya sa entablado. Mayroon talaga akong maipagmamalaki. Pero, sa pagpapakilala sa produkto ng aming grupo, hayaan mo ako na magsabi sa lahat ng isang bagay. Ang produkto na ipinakita ni Mr. Meng, ang pangunahing paggana at lohika niya, ay parehong-pareho sa Shingshu Deseko ng aming grupo. Ano? Parehong-pareho? Ito ay malinaw na plagiarism. Mr. Jiang, ninakaw ni Song Yishan ang resulta ng trabaho ko. At ngayon, hayagang, sinasabi niya. Makikita mo kung gaano ang tiwala ni Jiang Yao sa kanya, sa kumpanya. Dapat kang magbigay ng hustisya para sa akin. Chairman Jiang tama, ang sinabi ni Chairman Meng. Ang mga taong tulad ni Song Yishuan na walang moralidad.
ay hindi dapat magtrabaho sa Xingtu Chuangshan. Kung ang kumpanya ay magpapatuloy sa ganitong paraan, walang kinabukasan. Nagsisinungaling kayo! Matagal na naming natapos ang unang online testing. May kumpletong development log at test records. May dokumentasyon sa bawat hakbang. Anong patunay ang meron kayo na produkto ninyo ito? Paano mo malalaman kung hindi kayo gumawa ng peke? Baka nakita lang ang design namin. Tapos, gumawa ng peke para manginis sa amin. Tama. Uncle Jang. Tignan mo. Hindi talaga sila makapagpakita ng kahit anong konkretong patunay. Para mapaniwala, mga taong katulad niya. Kapag naiwan sa kumpanya, sisira lang ng kalakaran at bababa ang sigla ng ibang empleyado. Tatay, kilala ko ang pagkatao ni Song Yishuan. Hindi siya ang tipo na mangongopya at matagal na nakapasa ang testing ng kanilang grupo. Maaaring patunay ng mga tao sa kumpanya. Sa tingin ko, ang bagay na ito dapat lubusang imbestigahan. Misunderstanding. Narito ang dalawang produkto. Magkamukha. Hindi yon pangongopya? Ano pa? Sa tingin ko, si Song Yixuan ang nangopya sa gawa ni Meng Shuran. Nahuli na pero matigas pa ang mukha. Napakasama ng ugali. Starway Innovations. Hindi dapat panatilihin ang ganitong empleyado. Ako ay nagdedesisyon na si Song Yixuan at ang mga miyembro ng kanyang project team ay lahat tatanggal. Papa, Chairman Jiang, bago ang pagtatanggal, hayaan mo munang magpahayag ako ng isang bagay. May ugali ako sa paggawa ng programa. Ugali. Sa loob ng aking programa, maglalagay ako ng backdoor para patunayan ang originality ng sistema. Backdoor para patunayan ang originality? Ang ugaling ito ay parang kapareho ng Zero, ang master. Siya ba talaga ang Zero? Hindi pwede. Hindi ko siya dapat bigyan ng pagkakataong magpatunay. Song Yishen, huwag kang magpakunwari dito. Ano ba ang backdoor o hindi backdoor? Lahat ay kasinungalingan mong gawa. Uncle Jang, huwag kang malinlang niya. Ang mga taong katulad ni Song Yishen ay mahilig sa mga maliliit na scheme. Dapat mo siyang tanggalin para hindi siya sa kumpanya makasira ng atmosfera. Ano pang hinihintay mo? Magmadali ka at siya at ang kanyang team ay paalisin mo. sino ang nag-utos sa iyo na pumunta dito? Umalis ka. Papa, alam ko ang pagkatao ni Song Yishuan. Hindi siya basta nagbibigay ng walang basehang mga salita. Kung ganun ang sinabi niya, may dahilan siya kung bakit niya sinabi iyon. Hayaan mo siyang patunayan iyon sa iyo. Sige. Bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Kung hindi niya mapatunayan, ang buong team ay aalisin ko. Uncle Jang, President Meng, huwag kang mag-alala. Kalahating minuto lang ang kailangan ko. Xingshu, sabihin mo sa akin. Sino ang iyong master? Pasensya na. Hindi makilala ang utos na iyon. Sabi ko nga, nagkukunwari lang siya. Nagpapanggap pa na siya ay isang malaking tao. Nakakatawa talaga. Naalala ko. Hindi ka na tinatawag na Xingshu unang henerasyon. Ang pangalan mo ngayon ay Xingshu, pangalawang henerasyon. Xingshu pangalawang henerasyon, sabihin mo sa akin. Sino ang iyong master? Ikaw, syempre. Ang aking master, Song Yishuan. Ang grupo ni Meng Shuran ang nangopya. Kaya pala dati lagi nilang sinasabi na nahuhuli sila sa progreso. Tapos, bigla silang nakahabol. katarantuhan, hindi talaga. Si Song Yishen, ninakaw ang resulta ng aming trabaho. Habang ninanakaw ito, binago niya pala ang aming code. Tama ang sinabi ni Boss Meng. Siya talaga ang nangopya sa amin. Hanggang sa ganito na, ayaw pa aminin. Dapat kong sabihin na matibay ang loob ninyo o dapat kong sabihin na makapal ang mukha ninyo. Kaya, panoorin natin ulit ang isang video. Star Hub 2. I-play ang video ng gabing nasa opisina ka at kinopya ng iba. Director Song, gusto mo bang ipakita sa amin ang pangyayari sa pagnanakaw? Sandali. Hindi. Si Song Yishuan ang nagtangka sa akin. Shuan. Nagtangka sa iyo ang Director Song. Paano niya nagtangka sa iyo? Pinilit kanyang magnakaw ng code. Hindi.
Hindi ko sinasadya yon, Ginoong Meng. Hindi ba't ikaw ang nag-utos sa akin noon? Hindi mo ako dapat pabayaan. Joelay, anong pinagsasabi mo? Uncle Jang, ako rin, si Joelay, ang naglihim sa akin. Nakita mo na ang video. Siya lang ang nasa loob, hindi ako. Palagi kong inakala na siya lang ang nag-develop ng proyekto. Hindi ko inasahan na gagawa siya ng plagiarism, na ganito. Kailangan mong magtiwala sa akin. Tama na. Joelay, hindi lang nag-plagiarize ka ng core achievement ng kumpanya. Naglakas loob ka pang magsinungaling at magtanggol sa harap ng publiko, hanggang sa naghangad ka pang isangkot ang iba. Simula ngayon, inaanunsyo ko na ipagbawal ka sa buong industriya. Huwag kang maghangad na muling pumasok sa mundong ito. Dalhin siya. Inaanunsyo ko ngayon na ang proyekto ng Xingshu 2 ang nagwagi ay ang grupo ni Song Yishuan at si Meng Shuran. Mag-impake ng mga gamit at umalis sa Xingtu Chuangshan. Ginoong Jang Yao, ako rin, si Joelay ang naglihim sa akin. Ako'y inakusahan. Ayaw. Sure ang kasintahan mo. Hindi rin niya alam ang plagiarism. Swerte lang siya na hindi siya nakunan ng CCTV. Magaling ang swerte niya. Hindi ibig sabihin wala siyang pakana. Pwede mong ako tanggalin. Kasama rin dapat tanggalin ang Song Yishen. Siya ang pinakamagaling na eksperto, pambansang firewall. Hindi kayang pigilan ng kanyang teknolohiya. Ang Xingtu Chuangshan natin, sa harap niya, ay parang isang, walang proteksyon na bakod. Kung gusto niyang sakupin ang kumpanya, parang napakadali lang para sa kanya. Tama ang sinabi ni Shuran. Ang mga taong may kasanayan sa teknolohiya ay mabuti. Pero kung napakagaling nila, talagang dapat mag-ingat. Tama ang sinabi ni Vice President Meng. Mula noon, natatakot ang mga emperador sa mga general na mas mataas ang kontribusyon kaysa sa pinuno. Pero hindi ko pa narinig ang alinmang emperador na nag-aalala sa asawa niya dahil mas mataas ang kontribusyon. Ano ang ibig sabihin ni pangkalahatang tagapamahala Jiang? Si Director Song ba ang asawa ni pangkalahatang tagapamahala Jiang? Tama. Sa bihirang pagkakataong ito, ipapaalam ko sa lahat. Ako at Director Song, nakapagrehistro na kami ng kasal. Totoo talaga ito? Hindi. Imposible. Anong klaseng tao si Song Yishen? Anong klaseng tao ka? Jang Yao, napakaloko mo. Uncle Jang, pakiusap, kontrolin mo siya. Tatay, naalala mo pa ba ang kung mananalo si Song Yishuan? Hindi ka na makikialam sa anumang bagay sa kumpanya. Lalo na sa mga mahahalagang desisyon sa buhay ko. Kung mananalo si Song Yishuan, aalis si Meng Shuran sa kumpanya. Mawawalan ng bisa ang kasunduang pag-aasawa, at saka, hindi ka na rin pwedeng makialam sa anumang transaksyon ng kumpanya. Sinabi ko nga, Sana'y tumupad ka sa iyong salita, tao. Samahan palabas si Vice President Meng. Hindi na kailangan. Ako na ang aalis. siya na nga. Panahon na rin na ipasa ang kumpanya sa inyong mga kabataan. Salamat sa pagtindig mo at pagsabi ng mga iyon. Salamat din sa iyo. Sa patuloy at walang pasubaling tiwala,